Tiniyak ng National Food Authority na hindi lumang supply ng NFA rice ang ibebenta ng 20 pesos kada kilo. Ipinaliwanag naman ni dating Senador Ping Lacson ang benepisyo ng programang ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jessie Atienza ng PTV Manila. Bago at ligtas kainin ng tao. Yan ang pagtitiyak ng National Food Authority Region 7. Ito'y sa kabila ng mga pagdududa ng iilan patungkol sa kalidad ng abot-kayang bigas na handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa NFA 7, sinusuri ang lahat ng kanilang bigas sa warehouse bago ipamahagi. In terms of the quality of the rice now that we have, we can assure the public na good quality po yung i-issue natin dahil meron po tayong mga classifiers. Sila po yung mag-identify or mag-check if ang stocks na i-release is in good condition. Dagdag ng NFA 7, paparating na ang augmentation na supply ng bigas nila mula sa ibang rehiyon bilang pagsisiguro na sapat ang maibibigay na supply para sa mahigit 50 LGUs sa lalawigan ng Cebu. Ipinaliwanag naman ni dating Senador Ping Lacson ang benepisyo ng pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yung farmers natin, at least nabibili yung bigas nila at farm gate price. Instead of, traders, middlemen, sometimes numbering to around 5 or 6 middlemen. Imagine yung markup. Ang baba ng presyong pagkabili sa farmers, ang taas naman ng presyong pagbebenta sa mga consumers. Ito, nag-intervene yung government, nag-subsidize ng 13 pesos per kilo na peg nila sa 20 pesos. Pero actually, ang bili nila sa mga farmers, 33 pesos. So kumita yung mga farmers, hindi sila nalugi. At the same time, nakinabang yung consumers. Dahil 20 pesos lang nila bibilin. Magsisimula na rin ang paghahakot ng mga kinatawan ng iba't ibang LGU sa lalawigan ng Cebu sa warehouse ng NFA para maipamahagi ito sa itinakdang schedule ng Department of Agriculture ngayong Mayo 1. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Balitang Pambansa.